Magandang araw, ako si Kiko. Sa kwentong ito, ating makikilala ang isang dakilang Pilipino. Siya ay hindi mandirigma na may baril. Ngunit siya ay mandirigma ng isip at prinsipyo. Siya ay si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay ipinanganak noong Hulyo 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Siya ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. Sa munang edad, ipinakita na niya ang talino at sipag sa pag-aaral. Nag-aral si Mabini ng abogasya sa Maynila. Kahit kapos sa pera, hindi siya sumuko. Pinatunayan niya na ang edukasyon ay susi sa pagbabago. Sa kasamaang palad, siya ay nagkasakit ng polio. Dahil dito, siya ay naparalisa at hindi na makalakad. Ngunit kahit mahina ang katawan, malakas naman ang kanyang loob at isip. Nang sumiklab ang himagsikan laban sa mga Espanyol, tumulong si Mabini sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin. Hindi siya humawak ng sandata. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino upang gabayan ang revolusyon. Si Apolinario Mabini ang naging pangunahing tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Tinawag siya na utak ng himagsikan at dakilang lumpo. Siya ang tumulong sa pagbuo ng unang pamahalaan ng Pilipinas. Naniniwala si Mabini sa isang gobyernong tapat, makatarungan, at para sa bayan. Mariin niyang tinutulan ang katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Nang dumating ang mga Amerikano, tumanggi si Mabini na sumumpa ng katapatan sa kanila. Dahil dito, siya ay ipinatapon sa Guam. Kahit malayo sa bayan, patuloy pa rin siyang sumulat para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa huli, pinili niyang bumalik sa Pilipinas kahit siya ay may sakit. Hindi nagtagal, siya ay pumanaw noong Mayo 13, 1903. Ang buhay ni Apolinario Mabini ay paalala sa atin. Hindi lang ang kapansanan para maglingkod sa bayan. Hindi kailangang may sandata para maging bayani. Minsan, sapat na ang talino, tapang, at pagmamahal sa bayan. Ako si Kiko, at ito ang kwento ng dakilang Pilipino, si Apolinario Mabini.